Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Nal, based ba doon sa April 14 na hearing kung saan sinalang si Madriaga, maraming nakumbinse na si Madriaga, kasi 'di ba ang hinihintay natin noon, ano kaya ito? Maging credible kaya si Madriaga? Actually, mas maraming nakumbinse na credible si Madriaga. Pero todo-todo naman ngayon ang atake, kampanya ng mga pro-Duterte para siraan si Madriaga. Siyempre, nakita nila yung inaasahan nilang may expose si Madriaga doon sa hearing na hindi credible, hindi nangyari. Mas sa kabilang banda pa mas lumamang na credible si Madriaga. So ngayon na nila sinisiraan si Madriaga. Kaliwat kanan na ngayon ang paglabas. Halimbawa, Nal, yung tungkol doon sa painting. Cheque, anong masasabi mo doon? Well, halimbawa yung sa painting, tingin ko ay nagkamali si Madriaga pero hindi siya nagsinungaling. Dahil meron talaga siyang painting nung estudyante at halos pareho. No? Halos pareho. Yung sinasabi niyang painting na ginawa ng estudyante, totoo, meron siya. No? Pero meron ding painting yung ginawa yung si Gaisano. No? Kaya hindi necessarily nagsinungaling siya. Nakalimutan niya na dalawang painting yon na mukhang magkapareho. Pero yan yung ginagawa nila eh. Naghahanap sila ng butas. Di ba? Kaya believable si Madriaga doon sa maraming mga tao dahil hindi niya binabasa yung affidavit niya eh. Katulad ng 18 Marines. Hindi siya nagtatanong sa kanyang abogado eh. Tuloy-tuloy lang siya eh. No? Ibig sabihin talagang stock knowledge yung ginagamit niya. Yung iba kasi, tingin ng tingin sa affidavit kung tama o mali or tanong ng tanong sa abogado. Dito, halos hindi niya tinanong yung kanyang abogado eh. Hindi niya binasa yung kanyang affidavit. Hindi niya binasa yung supplemental affidavit niya. Tuloy-tuloy lang siya. At minsan sa korte, di ba, attorney, yung ganong klaseng specifics, yung ganong detalye, ay nakakatulong eh. Minsan kasi yung ganong karaming detalye, mahirap doktorin eh. No? Mahirap doktorin. No? Kung meron mang mga detalye na mali, no, ay doon na yan pag-uusapan sa trial. 'Di ba? Doon na pag-uusapan sa trial sa Senado. Pero ang mahalaga kasi rito naman sa usapin ng Justice Committee hearing ay yung usapin ng anong tawag mo doon, attorney, probable cause. 'Di ba? Yun lang naman yung batayan eh. Meron bang sapat na ebidensya para pagbotohan ito dito sa plenary at iakyat sa Senado? Ang malakas na posisyon ni Madriaga ay nasira niya yung denial ni Vice President Sara na absolutely dineny niya na na-meet niya at nakilala niya si Madriaga. Dun lumamang si Madriaga. Pinakita niya na siya ay kilala, pinakita niya na siya ay kasama sa organisasyon, kasama sa mga meeting, no? Kasama sa mga mahalagang mga usapin, yun yung kanyang napatunayan. At dahil absolutely dineny ni Sara na si Madriaga ay kilala niya, no? At nakita niya, no? Ito, medyo lumamang si Madriaga diyan. Tama ka, Nal. Ang medyo mali sa strategy nila, yung kahit na lang napaka-basic naman na nakilala ba ni Sara si Madriaga? Parang total yung denial nila kay Madriaga eh. Pwede namang sabihin na kilala namin 'yan kasi tumulong nga yan sa kampanya ko. Pero hindi naman kami close niyan na kumbaga, leader ng parallel group, siyempre, anuhin mo 'yon, i-recognize mo 'yon. Pero hanggang dun lang. Ang problema kahit yun hindi niya tinanggap,
Parang Mm. napaka ano mo, ibig sabihin, takot ka doon sa mga ibinunyag ni Madriaga na parang totally i-reject mo na hindi mo ito kilala. Kumbaga medyo hindi nag-work yun, hindi na kapanipaniwala yun eh. Na yung, kasi obvious naman, kahit man lang, obvious naman Nald, ako tumulong ako sa kampanya ni Lenny. Mm. Pero hindi nga ako naging katulad nung kay Madriaga na halimbawa may picture ako na binigyan ako ni Lenny ng wala yun Na binati ka Wala sa yun. birthday mo. Na binati ka sa Oo. birthday mo, di ba? Oo, o kaya Nald, yung sa motorcade, ako yung ni-recognize ni Lenny na leader ng grupo, na binanggit niya pa ako na Attorney Ricky, halika. Walang ganon. Hindi nga ako nagmamalaki ng ganon kasi hindi naman talaga eh. Oh, di ba? Pero tapos sa Zoom meeting, ka-Zoom meeting niya si Jinggoy. Kahit nga si Harry Roque nandun sa Zoom meeting. So, tapos sasabihin mo na ganun, parang kung di ba? Napaka total naman yung denial niya. Na tuloy hindi nakapanipaniwala eh. Pero kung sinabi niya pa siguro na oo, nakilala ko 'yan dahil part ng tumulong nga, may grupo siyang inorganize para sa akin yung isip. Pero hanggang na lang doon. Siyempre, naman yan eh, parallel group yan na tumutulong, yan, ganun lang. Pero ang mali, totally talaga inano niya eh. So ngayon, Nald, ang ginagawa nila, nagda-damage control. Isa pa dito, kilala mo ba ito, yung Attorney Edward Chico? Hindi. Ano to? Rin to, madalas din sa social media, aktibo ito. Nung dati hindi ko alam, ito ang style nito sa social media nagpapatawa. Tapos ngayon, nalaman ko yung asawa niya pala ang may-ari nung yung comedy bar, yung restaurant or comedy bar sa Timog. Yung dinalhan ng pera na nandun si Attorney Reynold Monsayak. Ngayon dahil pinangalanan na kasi ni Madriaga doon sa supplemental affidavit niya, yung Nomo na restaurant, ay dahil pinangalanan na napilitan na nga itong maglabas ng reaksyon si Edward Chico. Pero sabi niya, hindi daw totoo. Pinakita niya yung loob ng restaurant na hindi daw pwedeng pero inamin niya na laging nandun si Reynold Monsayak. Inamin niya rin na nandun si Ryan Kilala. So, ayan, Nomo Busio. Yun yung pangalan nung Ang isa pa na nagsalita na parang sinisira si Madriaga, syempre si Martires. Dinidinay din. Saka sila Chika, yung colonel ng Pero may ang sabi pa nga ni Martires, close naman daw siya kay Digong. Inamin niya na close siya. Inamin niya, bakit hindi na lang si Digong ang nagbigay sa kanya ng pera? Bakit hindi na pa daw kay Madriaga? Siyempre, presidente yun. Hindi yung magbibigay ng diretsyo ng pera. Papadaanin niya sa mga tao niya. Di ba? Sino ba namang presidente? Siya mismo magbibigay ng pera. Siyempre, kailangan may ka ng deniability. Oo, may firewall yun, no? Kaya natawa ako doon sa paliwanag ni Martires eh. Kaya pala Nald, kaya pala walang nakasuhan sa panahon ni Martires, ganun ang takbo ng isip ni Martires. Oo, wala. Pinagbawal nga paglabas ng SALN, di ba? Kaya, pero Nald, ang isang maano kay Martires, nung panahon na si Martires ang ombudsman, si Ryan Kilala, yung attorney assistant prosecutor, assistant special prosecutor ng ombudsman, si Ryan Kilala. Si Ryan Kilala, yan yung associate din ng San Sebastian. Nasabi ni Madriaga ay tumulong kay Sara na ako naman, tingin ko naman, medyo hindi naman kasi nag-release ng statement ang San Sebastian ngayon eh. Hindi totoo na parang ginawa ng paraan ni Attorney Kilala, associate din siya noon para makapasa si Sara. Anyway, yon. Pero very controversial itong si Ryan Kilala. Kasi siya yung binanggit ni Madriaga na tao na parang
panahon na yan, na kay Martires si Ryan kilala. Tapos, tao rin niya ni Sara, kasi nga associate din. Parang San Sebastian din si Sara. Tapos, si Reynold Monsayak din, spokesperson ng OBP, galing din ng San Sebastian. Kabats ni Sara. Kaya ito itong grupong mga nai-involve dito, San Sebastian Kaya nagre-react yung San Sebastian. Kung si Digong, San Beda, ito, San Sebastian. Si Ryan. Attorney, sorry. May isa pa akong pulong ng 9:30 Kaya magpapaalam na muna ako. Ikaw na muna bahala rito magtapos ng ating programa. Ha? Oo. Okay. So, anyway, mag-iisang oras na rin kami. Sige, i-wrap up ko na lang. Sige. Ano natin. So, yun namang mga pangunahing issues nitong linggong ito ay napag-usapan na namin ni Sec Ronald. So, sa next Saturday, lagi nyo kaming aabangan. Pero, yun na nga, dinidiscuss namin yung tungkol kay Madriaga sa paliwanag nga ni Sec Ronald na sa kabuuan, yung inaasahan na sirain yung kredibilidad ni Madriaga, baliktad. Mas napakita dito ni Madriaga na may kredibilidad siya. Kaya nga pilit na sinisiraan ngayon ng kampo nila Sara. Kaya kung ano-ano ngayon yung kaya lang masyadong mababaw yung kanilang mga atake na. Halimbawa si Ruy Nagwanson, ang kinukomentaryuhan yung pagpuna sa salamin nung umiyak. Ang pinunasan daw yung salamin. Masyadong mababaw yun Hindi yun yung nakita mo, yung pagpuna sa salamin. Tapos si Sara Duterte naman, hindi naman sinagot yung issue na mga seryoso sa korupsyon. Yung tungkol sa issue doon sa pag-aaral niya sa abogasiya ang sinagot. So ibig sabihin, yung mga seryosong issue ng korupsyon na yun mas dapat pukusan, hindi nila masagot. So sinisiraan nila ngayon si Madriaga sa mga minor na bagay. Sa painting, doon sa pagpuna sa salamin, saka yung tungkol sa sinabi niya kay Sara na Kaya ngayon, sa unang hearing pa lang, nakita na natin, medyo, sabi nga, makita mo na kaagad, may probable cause. Mas lalo pa itong susunod sa April 22. Matindi ito. Ang pag-uusapan na dito, yun ang unexplained wealth. At dito, ang magiging pangunahing resource person, si dating Senador Sonny Trillanes. Kaya kaabang-abang din ito, Nald. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.